At take note nga pala guys, gawin ko na ng pang part 11 to. Liwanagin ko nga pala, sana napanood mo to. Liwanagin ko, nagpaaral ako sa isa kong anak dahil nga may anak ako sa una. Mayroon din akong sarili income para paaralin doon. Huwag mong isipin na pinapaaral ko siya dahil sa suporta ng anak mo. May sarili akong income. Dahil kung iasa ko yung pagpapaaral ko sa isa kong anak sa suporta ng anak mo, yung bigay mo na suporta, kulang yan. Kasi pamasahe pa baon at ano. Kaya matuto ka rin magkwenta. Isipin mo rin kung magkakasya ba yung pera na yon. Kung ano, hindi yung magkikwenta ka. Mali naman. Dapat isipin mo na yung pinapaaral ko, hindi magkakasya kung doon ko kukunin sa suporta ng anak mo. At wag mo ring sabihin na yung kung nangutang man ako, pinamamayad ko yung ano yung suporta sa anak ko sa utang. Kahit ano pang gawin ko yung paggagastos kung halimbawa man pinambayad ko. Halimbawa lang ha, pero wala akong sinabing pinambabayad. Wala kang katibayan na pinambabayad ko sa utang. Kung sakalang ipabayad ko sa utang, anong kakainin namin kaya pinabayad ko yun sa utang? Kung sakaling umaasa lang ako sa'yo para dyan sa anak mo. At ang sabi mo pa, ikaw lang lahat. Wala akong ambag dyan sa anak mo na yan. Wala akong ambag, ikaw lang talaga. Oh, kung sakali mang totoo ang sinasabi mo na yung suporta ng anak mo, pinamamayad ko sa utang, mabuhay kaya kami ng ganito. Baka nasa, ano na kami, kalye, namamalimos. Oh. Kasi inaamin ko, may mga utang ako. Hindi pwedeng di ako mangutang kasi wala naman akong yung mahingian. Wala naman akong mahingaan dito mga kapatid, kapitbahay. Natural, mangutang ako. Pag wala ng bigas, alam hindi ko mangutang. Pag wala ng ulam, alam namang ano, ang ulam matitiis pa, pero yung bigas, hindi mo matitiis na walang bigas. Kaya yun, nalinawin ko lang. Hindi sapat na idahilan mo yan na ang bigay mong suporta pinamamayad ko sa utang. Ha? Ang laki naman ng ano, kung ipamayad ko yun sa utang, anong gagastusin? Kung sakali mang talagang wala akong kapira-pira na ambag dyan sa anak mo na mabuhay. Kung wala talaga akong ambag, kung pinamayad ko na pala sa utang, anong pinapapaaral ko? Anong pinangpapakain ko? Kahit nga asin niya pa ulam, binibili pa rin ng asin. Magkano ang asin niya? 1 kilo. Oh, saan ako kukuha ang pambiling asin? O ipagpalagay na lang, nag-ulam ko yung mantika. Oh, saan ako kukuha ang pambiling mantika? Oh. Kung pinamayad ko sa utang, isip-isip din ha kung may time. Hindi yung puro na lang kayo ang tama. Panay, bintang mo na yung pera na suporta mo, pinamamayad ko sa utang. O ba't kami buhay ngayon? O sakali mang ipamayad din sa utang, ba't kami buhay? Dahil, kung sakaling pinamayad ko yun, may diskarte po ako. Gagastusin ko man na isang pera, may pangpalit ako. Dahil alam ko, kailangan yun. Ganon yun. Mindset ba? Mindset. Pag ginastos mo isang pera na hindi sa'yo, kailangan may pangpalit ka. May utang pa ako, hindi pa sapat para, naamin ko rin may mga utang pa ako. Hindi ako nagmamalinis, hindi ko kinakahiya yan. Oo. Pero hindi ako mawala ng pag-asa na hindi ko mabayaran yan dahil nagsisikap pa rin ako. Hindi ako yung tipong ano na lang, parang kulang na lang ano, yung matulog sa kalye para lang magmumukhang kawawa. Oo. Ganon yun. Ganon na lang guys. Pasensya na ulit. Naging part 11 na tuloy. Hindi ko kasi nasama yung sa anak ko. Ang pangit kasi pakinggan yung ganyan eh. Yung may anak ako una. May ano pa. Parang kasali sa suporta, ganyan. Hindi yun. May support. May diskarte ako. Para dyan sa ano, sa anak ko. O gano'n na lang guys.
Salamat sa mga nakakaunawa kung bakit ako nag-share ng buhay ko dito sa, alam nyo na, dito sa apps na to. Salamat sa nakakaunawa, salamat din sa hindi nakakaunawa. Dahil hanggang dito sinishare ko ang personal na buhay ko. Okay lang yun. Basta mahalaga nasabi ko. Maniwala man yung mga taong nanghusga sa akin, maniwala man kayo o hindi, okay lang. Ang mahalaga, narinig nyo. Ayaw nyo maniwala, okay lang. Ang mahalaga, narinig nyo ang side ko. Hindi yung hanggang ano na lang, hanggang naniwala kayo sa isang tao, yun lang naririnig nyo. Hindi nyo rin ako naririnig kung anong side ko. Mahirap yung ganun. Na yung isa lang tao lang ang panay ang kwento tungkol sa akin. Tungkol sa mga mali ko. Kinikwento, yung mali ng iba, yung mali na nagkwento sa akin, hindi nyo alam. O ngayon, alam nyo ba? Alam nyo na. Siguro naman, kahit wala kayong tiwala sa akin, siguro naman may isa sa 11 na part na kwento ko, part 11, imposible namang walang isa doon ang maniwala kayo. Okay lang, sapat na sa akin doon. Kasi mahirap kasi yung ako na lang lagi Hindi ko man kayo nakikita, dapat nga hindi ko naintindihin yung bagay na yan kasi hindi ko naman kayo nakikita, hindi ko naman kayo nakakasama dito sa loob ng bahay. Pero maganda pa rin yung naririnig nyo ang side ko. Maniwala kayo o hindi, okay lang, naintindihan ko kayo. Okay lang kung hindi kayo maniwala sa akin. Ang mahalaga, narinig nyo. Ganon yun. Mahalaga lang sa akin, narinig nyo. Hindi ko kailangang pilitin. Hindi ko kinakailangan pilitin ko kayo na maniwala. Salamat. Kung sino man yung nakakarinig sa kwento ko, sa buhay ko, salamat. Salamat na marami. Sa pagtsatsaga ng makinig sa kwento ng buhay ko. Kaya, bye guys! God bless us all. Sana swertihin tayo. Bye! Sana sa susunod kong video ay masaya na. Na isalawalat ko na yung sama ng loob ko na matagal ko nang ilabas. Na marinig ng iba ni mananghusga sa akin. Alam nyo kung sino kayo na mga nanghusga sa akin, na nang lalait, nang mamaliit, lahat na, nang mamaliit, nang lalait, nang husga, namimintas, lahat. Ay, Diyos ko. Kahit pangit ako, proud pa rin ako dahil kumpleto ang katawan ko. Kumpleto ang katawan ko. Walang kulang. Ganun lang. Kahit pangit tayong pinanganak, masaya pa rin tayo kasi binigyan tayo ng kumpleto ng katawan. Oo, ganun yun. Hindi, okay lang sa akin. Pero yung ulit-ulitin na ganyan, bakit kailangan ulit-ulitin pa? Alam naman natin na gurang na tayo eh. May sinabi ba ako na 18 years old pa ako? Wala naman. Mag-correction lang kayo kung sinabi ko na ako'y 18 years old. Okay na. Bye. Salamat sa mga nakakaintindi at mga hindi nakakaintindi sa akin. Ipasa Diyos ko na lang ang lahat kung sino man yung maniniwala sa akin o hindi. Diyos na lang bahala maghipo sa mga puso nyo kung sino nagsasabi ng totoo. Kasi ako tao lang din. Mahirap. Alam ko na hindi nyo rin ako paniwalaan dahil hindi nyo naman ako kilala ng lubusan. Ang alam nyo lang, yung mga kwento ng lalaki na ex ko, yun lang ang alam nyo. At yung mga nakikita nyo na mga akala nyo, POK ako. Yun lang. Kaya bahala na ang Panginoon kung alin ang totoo doon.